Molecular Biology and Biotechnology sa National Institutes of Health ng UP Manila. Kasama natin Dr. Edsel Salvania. Dr. Edsel, good morning. Peter Adrica po sa programang Balita Patan. Hi, Tita Enrica. Good morning sa lahat ng nanonood na nakikinig. Thank you, Dr. Edsel. From what I've heard, galing po kay Yusek Albert Domingo, wala naman po pala tayong fear pa dito sa Pilipinas. May last possible pa nga po, no, hindi confirmed but possible possible hantavirus noong 1992 pa daw po, pero dahil sa tagal noon hindi pa na-confirm. Ngayon naman po parang wala pa naman pong threat dito sa ating bansa. Tama po ba ito, Dr. Salvania? Oh yeah, tama po yun. Sa ngayon, wala naman tayo nare-report na hantavirus infections dito sa Pilipinas. At actually, yung klase ng hantavirus natin dito sa Pilipinas, na yun nga, nakita nila based on antibodies noong 1992, no, is yung tinatawag na old world hantavirus na bagamat nakamamatay, mas mild po yun compared dun sa mga nakikitang hantavirus dyan sa mga Amerikas. Yung tinatawag dyan sa mga hantavirus na yan, yung Sin-Nombre at yung Andes. Yung Andes nga yung iniisip nila na nangyayari dun ngayon sa cruise ship. Pero bakit ganun, Doc Edsel? Napaisip lang ako, partner. Ang dami ng daga sa Pilipinas. Bakit yung Leptosus mariosep lang ang ating pinoproblema? 'Di ba ang leptospirosis lamang? Pero hindi yung hantavirus, hindi pa ito nakarating dito sa atin. Well, ganito po yan. Yung mga daga kasi, iba-ibang species rin yan. So, meron po talaga mga species ng daga, lalo na yung mga nasa bukid, na mas susceptible sa different kinds of hantavirus. Hello. Ang hantavirus in general, hindi lang yan isang virus. Pamilya po yan ng mga viruses. Meron po yan, mga pangalan, yung hantaan virus. Yun po yung pinakauna kasi nakita siya sa Hanta River dyan sa may Korea. Meron po yung, yung Pumala. Meron yan yung Sin-Nombre tsaka yung Andes. So, hindi po siya isang virus lang. Kaya yung mga virus na yan, meron talaga silang mas gusto na mga hosts na mga klasing daga. So, yun dito, medyo hindi niya siguro masyadong gusto, kaya hindi natin masyado nakikita. Kasi yung daga natin dito, siguro puno ng leptospirosis, ayaw nila doon. So, parang ganun po yung may pinipili po siya mga species ng daga, kaya dito hindi natin nakikita. At kung meron man dito, ang itsura kasi ng sintomas niyan, parang leptospirosis. So, baka na natatabunan lang at yung klase ng hantavirus natin dito sa Pilipinas ay hindi kasing delikado nung kumakalat ngayon doon sa cruise ship na sinabi na ng WHO is probably Andes na nanggaling po sa South America. Well, my first question, Doc, is meron na bang vaccine laban dito? Well, sa ngayon wala po tayong bakuna kasi yun nga hindi lang ito isang virus multiple viruses. Pero meron naman po mga efforts na mag-develop ng vaccine at yun nga, yung maganda rin kasi like yung ginamit natin sa COVID, yung mRNA technology, baka mas mabilis makagawa ng vaccine against this. Mahirap kasi, so dalawang kailangan mong gawin sa bakuna. Unang-una, gumawa ka ng bakuna na mukhang tinatawag na antigenic, gumagawa ng antibodies. Pangalawa, kailangan mo siya i-test. Dahil napaka-konti ng kaso ng hantavirus, hindi mo basta-basta siya matitest para makita kung gumagana o hindi. Bagamat yun nga, magiging if ever, like yung ngayon, kung magkaroon ng mga maliliit na outbreak na yan, magiging emergency use po yan. Hindi po yan yung tinatawag na parang clinical trial dahil napakakonti po talaga ng mga kaso sa ngayon. Opo, nabanggit nyo kanina yung yung mga daga sa kabukiran. Sa kabukiran! Ang tawag namin dun dagang bukid. Kinakain po yun Oo, may mga lugar na kinakain yan dahil malinis daw, dahil ang kinakain yan yung mga palay o kung ano man yung mga tinatanim. You're saying, doctor, na delikado yan, hindi dapat ginagawa yon. Well, sa unang-una, hindi naman lahat ng daga sa bukid ay may ay infected ng hantavirus. Bagamat ang hantavirus kasi pag nasa rodents, nasa daga, hindi po nagkakasintomas yung daga. Pero hindi naman yun makukuha sa pagkain ng daga. Ang nangyayari dyan usually is pag dumumi yung daga, tapos natuyo yung dumi, tapos para nagiging parang alikabok, pwede siyang ma-inhale. Yun po usually yung mode of infection. Kagatin ka ng daga or anything, baka hindi ka magka-hantavirus. Pero yun very specific kasi pag merong dried
mouse feces na na-aerosolize or dried rat urine or saliva na na-aerosolize, dun usually yung mode of transmission. It's not very efficient po. So unang-una, hindi lahat ng dagang bukid merong hantavirus. At pangalawa, hindi ganun kadaling i-transmit to humans. Bagamat nangyayari, pag yun nga, very specific yung situation na nag-dry yung dumi ng infected na dagang bukid at nasinghot ng isang tao. Yun. Paano kung niluto mo na? Hindi ba namamatay na lahat yun? Oh, usually hindi po talaga ganun nakakahawa na madali nila mahawa. Except for ito ngang tinatawag na hantavirus na Andes hantavirus. Sa lahat ng hantavirus na meron tayo, ito lang po yung merong nakita ang human-to-human transmission. Bagamat konti lang rin ito, less than 300 cases overall sa buong mundo. Nung una po kasi siyang na-discover, yun nga, nagkaroon ng limited human-to-human transmission. At ang nakikita dito ngayon sa cruise ship, mukhang kailangan very close contact po talaga. Hindi po ito COVID na dumaan ka lang nakahawa ka na ng 5 tao. Ito po usually talaga intense na yung close contact po talaga. So nagkataon lang po talaga, maalas lang po talaga yung nangyari dun sa cruise ship. Pero kasi Dr. Edsel, buong cruise ship nila, 'di ba? Naka-lockdown sila ngayon dahil nga tinitrace pa nila pati yung mga close contact nitong possibly nagkaroon ng hantavirus. Kung hindi naman po pala ganun katindi yung pagkakahawa, yung human-to-human transmission, how come yung doon po sa cruise ship, medyo start na yung nangyayari sa kanila dahil nga, dire na yung nangyayari sa kanila dahil nga may 3 na pong pumanaw and sabi may ibang seriously ill na rin. Yun po kasi yung problema sa hantavirus, lalo na yung tinatawag na New World hantavirus, yung sa Amerika, mataas po talaga mortality nito. Pag nagkaroon ka ng sintomas, chances are, ang mortality rate niyan from 35 to 60%. Yung sa atin dito sa Pilipinas and sa Asia na types of hantavirus, mga 1 to 15%. Mataas pa rin pero hindi kasing taas nung sa Amerika. Bagamat, yun nga, hindi ganun ka-efficient yung transmission, usually sa close contact. Pero kasi kung mahawa ka, mataas ang chance na mamatay ka talaga, lalo na kung may comorbid conditions ka. Pangalawa is it can take up to 6 to 8 weeks na mag-incubate yung virus. In other words, na-expose ka, pero hindi ka basta-basta agad magkakaroon ng sintomas. Magkakaroon ka na naman ng sintomas weeks before. Kaya kailangan nilang i-quarantine dahil inoobserbahan nila. Pero yung actually, pag may sintomas ka na, dun ka lang usually nakakahawa. Pag may lagnat, and it only lasts mga 1 day. So parang konti lang yung chance na mahawa yung ibang tao. Pero once nahawa ka, hindi mo yan malalaman hanggang ilang linggo pagkatapos. Oo, pero hindi naman po pala nila need ma-quarantine until 8 weeks. Well, sa ngayon, up to 8 weeks. Kasi yung iba, pwede silang mag-manifest 1 week pa lang. Yeah. So, kailangan talaga nilang i-quarantine hanggang outside the incubation period na yung mga tao. Kaya ang pinag-uusapan nila, at least 45 days i-quarantine lahat ng nasa ship. Wow. Pag-usapan nga po natin yung mga simptomas. Oo. Ano ba yung mga what to watch out for? Well, ang karamihan pa rin ng hantavirus, katulad lang yan ng trangkaso, yung tinatawag na flu-like illness. So may lagnat, pwedeng may sipon, pwedeng masakit yung mga kasukasuan, masakit yung kalamnan. It's only a certain percentage of them that will go on to yung tinatawag na HPS or yung hantavirus pulmonary syndrome na nakamamatay. Otherwise, mahirap siya sabihin. Kaya nga dito, yung sa atin naman, hindi siya hantavirus pulmonary syndrome. Yung dito sa Asia, ang nangyayari yung tinatawag na hantavirus hemorrhagic fever and renal syndrome. Yun parang leptospirosis yun. Hindi mo halos malalaman kung hindi ka nag-specific testing. And yun nga, mas mababa yung mortality rate noon, bagamat problema pa rin. So ito, ang mangyayari dyan sa cruise ship, binabantayan talaga nila bawat isa dyan. Kung oras na magkakaroon ng lagnat dun sa mga cruise ship, yun, titingnan talaga nila kung yun na po talaga yung infection. At lalo na kung maging severe, kailangan po talaga ng nai-hospital yung pasyenteng yun. Opo, Dr. Edsel, partner, may nabasa ako hindi ko alam kung tama po ba yun. Merong hemorrhagic factor din pala itong sakit na ito pag nag-worsen na siya. Yun po yung sa old world, yung dito po sa atin sa Asia, na mukhang
mukhang dengue, mukhang leptospirosis. Pero yun nga yung mas mahinang klase ng hantavirus eh. Kung ikukumpara doon sa Amerika, yung Andes, parang masamang COVID. Yung nagpuputi talaga yung baga at hindi makahinga yung isang tao. Meron pong parte ng report na binabasa namin ni Rica, meron yatang husband and wife na nagkaroon ng transmission dahil nasa isang cabin lang sila doon sa barko pinag-uusapan. Yes po, yun po yung sinatawag na close contact po talaga. Namatay yung husband pero hindi pa nila alam na hanta. Tapos actually pinaalis rin nila yung wife kasi para iuwi yung bangkay, yung pala na-infect na siya. Nalaman na lang nila na hanta dahil may isa pang pasyente na dinala sa South Africa at yun po yung nag-test positive. Nung nagkasakit na tong wife na to, eventually namatay rin. Nung tinest nila, hanta rin po. So does it take intimacy o pakikipagtalik para magkaroon ng human-to-human Well, hindi po yun klaro kasi yun nga itong Andes na hantavirus, ito lang yung alam natin na hantavirus na pwedeng makapaghawa sa ibang tao pero hindi klaro kung paano sila nahahawa eh. Maaaring airborne, maaaring close contact, maaaring sexual. So pinag-aaralan pa rin nila. Dahil hindi siya, ganun nga yung nakakahawa lang siya unang-una pag nilalagnat and that only usually lasts one day. And pangalawa is yung mode of transmission is not clear. Maaaring may airborne component yan, pero anong part ng airborne component? Is it sa sipon? Is it sa paghatching? Is it sa dumi na namuurin at naging parang dust, parang sa daga? Yun po yung mga malaking question mark sa ngayon kung papaano talaga yung human-to-human transmission. Bagamat, it doesn't seem to be very efficient. Yeah. Kung ikukumpara natin doon sa COVID na yun nga, dumaan ka lang, 5 na yun nahawahan mo. Yeah. Oo. Pero for now po, para lang din ma-appease ang ating mga kababayan, hindi naman po tayo in any threat dito sa tinatawag na hantavirus. Yes po. Actually, sinabi nga rin naman ng WHO na mababa po ang pandemic threat nitong hantavirus because nga hindi siya ganun ka-efficiently transmitted at nakakahawa lamang siya kung may sintomas ang tao at yung time na nagkakaroon ng sintomas yung tao, lalo na yung lagnat, maikli lang po talaga yon. Alright, with that, we'll let you go, Dr. Maraming Edsel Salvañas. Salamat po. Talaga naman, basta't may virus, nakareport agad. Doc Edsel Kay agad Doc din, Edsel. Bila infectious disease specialist. Salamat, Doc Edsel. Good morning. Thank you po. Stay safe at magandang umaga sa lahat. Thank you po. Ayan po ang ating infectious disease specialist, director ng National Institutes of Health, UP Manila sa Institute of Molecular Biology and Biotechnology. Ang